Mahigit 5,000 pamilya na sa Kalasyaw sa Pangasinan ang inilikas dahil sa matinding bahang nararanasan doon. Pinangangambahan naman ang pagkalat ng sakit sa Dagupan City dahil nananatiling lubog sa baha ang hindi bababa sa 18 barangay. Samantala, patuloy pa rin nagpapakawala ng tubig ang San Roque Dam. Live mula sa Kalasyaw, Pangasinan, may report si Micaela Papa. Mika? Jessica, sa kabila ng maaliwalas na lagay ng panahon na aming naranasan dito sa lalawigan ng Pangasinan buong araw, maraming bayan ay lubog pa rin sa baha dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Matapos ang ilang araw na patuloy na pag-ulan, ganito ngayon ang sitwasyon sa Dagupan City sa Pangasinan. Hindi na makita ang mga kalsada dahil sa taas ng tubig. Pinasok din ng baha ang mga bahay, pati ang mga negosyo, naperwisyo. Gaya ng kantina ito na napilitan na lang isara. Hanggang tuhod ang tubig, alalim. Sanay? Ngayon lang mga 4 days na ito. Maglilimas kami pagkatapos ng baha. Kasi kapag ngayon? Hindi pa pwede, hindi lalabas yung tubig. Sa tala ng lokal na pamahalaan, halos kalahati na ng mga barangay sa syudad ang lubog sa tubig. Bukod kasi sa walang patid na pag-ulan, dagdag problema rin ang pag-apaw ng ilang ilog. Po sa epekto po ng Sinukalan River. Medyo mataas na po yung level niya kaya naapektuhan po yung mga barangays po natin na nasa along the Pantal Sinukalan River po. Samantala, apektado ang paghahakot ng basura ng Waste Management Division ng Dagupan dahil sa pagbaha. Malaki kasi ang tsansang masira ang kanilang mga kagamitan kapag inilusong ito sa baha. Pakiusap ng WMD sa mga residente na huwag munang ilabas ang kanilang mga basura. Ramdam din ang perwisyo ng baha sa ilang bahagi ng lalawigan. Sa Kalasyaw, nagmistulang dagat ang palayang ito. Ang mga bahay lubog din. Sa taas ng baha, napilitan ang mga residente na gumamit na lang ng balsa. Nasa mahigit 4,000 pamilya sa bayan ng Kalasyaw ang apektado ng ulan at baha. Pinakamarami sa barangay Talibao, kung saan hanggang dibdib ang taas ng tubig, mula raw sa bundok ang tubig. Kaninang maga po, wala kaming, halimbawa umapaw dito yung tubig, wala na kaming... Anong ginawa niyo nung umapaw dito? Nakuha na lang kami ng saging para makakuha ng tubig. Kadalasan mga kababaryo ko, hindi po sila nakakapagtrabaho Lalo-lalo na sa bukid, talagang punong-puno na ng tubig po yung bukid namin. Hindi na nakakapagtanim. Sa Sison, Pangasinan, nakuna naman ng isang youth scooper ang pagkabuwal ng puno sa isang palayan. Sa lakas ng agos ng tubig, tinangay pa ito. Maging ang mismong palayan, mistulang dagat na. Ilang lugar din sa lalawigan ang apektado ng patuloy na pagpapakawalan ng tubig ng San Roque Dam. Alas 10 pa kagabi nagsimulang magpakawala ang dam ng tubig. Mula sa 6 na gates nito, isa ang kasalukuyang nakabukas. Jessica, kanina nga ay dumating na yung GMA Kapuso Foundation at nagpamigay sila ng 500 relief good packs dito sa bayan ng Kalasyaw. Bukas naman daw na umaga ay pagpapatuloy nila ang relief operations dito at pagkatapos nun ay tutuloy na sila sa bayan ng Bugalyon para magbigay ng tulong sa mga residenteng apektado doon. Jessica? Okay. Mika, kasi kagabi sabi ng Pag-asa, yung hydrologist na nakausap natin, kaunti lang naman daw yung volume ng tubig na papakawala ng San Roque Dam. In fact, 5 yata ang gates nito, isa lang yung bukas. So, hindi daw dapat mag-alala, pero they are discouraging people from doing any activity doon sa pampang ng ilog kasi baka maka-apekto sa kanila. In any case, ang sinasabi ng report mo ngayon, nakaka-apekto na doon sa pagbaha itong volume ng tubig na pinapakawala ng dam. Tama ba, Mika? Jessica, kahit nga sinabi nga nitong Agno Forecasting Center na 0.5 meters lang yung taas ng gate na binuksan nila at dapat halos negligible itong tubig na lumabas. Itong personal account ng mga residente. Napansin nila yung bahagyang pagtaas ng tubig dito sa bahagi ng Barangay Talibao. Bagaman ang sinabi nila, hindi naman ito gaano malala. Siguro mga 1.5 foot lang daw ang pagtaas
At ayon nga sa kanila, hindi naman sila natakot dito dahil sanay na daw sila dito sa ganito kataas na baha. Ang ikinatatakot nga daw nila ay pag yung malakas ang hangin at nagsimula ng umagos yung tubig dito. Pero sa ngayon, yun ang sabi ng mga residente dito, bagaman tumaas, maayos pa yung kanilang lagay dito sa Barangay Talibao, Jessica. At ang good news, Kamo, bumuti-buti na ang lagay ng panahon dyan. So kung wala ng ulan, baka hindi na tuloy-tuloy yung pag-release ng water from the dam. Tama? Tama yan, Jessica. At itong mga tao nga dito ay sinasabi nila na kung ganito yung lagay ng panahon, ibig sabihin wala ng pag-ulan, inaasahan nila na aabutin pa rin ng 1 linggo yung bago bumaba yung tubig. Pero ang good news nga dito, Jessica, yung mga tao dahil paulit-ulit na daw yung baha dito sa kanilang lugar, handa na sila. Marami nga sa kanila ay nakapag-imbak ng pagkain, bagaman hindi nila inaasahan daw na aabot nga ng halos 2 linggo yung pagbaha sa kanilang lugar. Kaya naman yung kahit yung rasyon nila naubos na. So handa naman daw sila, meron silang mga balsa at syempre patuloy yung pagmomonitor ng barangay at ng munisipyo at nagbibigay nga sila ng tulong kung saan kinakailangan, Jessica. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan sa Pangasinan, Micaela Papa.